Hi guys, how are you? So ito nga, I'm back. But before I proceed, please like, subscribe, comment, and share. So pag-usapan natin itong impeachment na inihain ng mga tanga at bobong nilalang na pinangunahan pa ng isang convicted na drug pusher. Drug pusher ba yun? O yung pinangunahan ng isang babaeng saba. So, alam nyo ba, actually, this is actually positive result. Bakit? Kasi, kung iisipin yung mabuti, yung ginagawa ngayon ng Marcos admin sa pangunguna ng kanyang pinsan na isa ding walang utak at walang puso, at ang laman lang ng puso't isip niya ay salapi, ay nag-i-expose ng katotohanan na itong terminong ito ang magiging huling termino ng mga Marcos. Huwag na nating isama sa equation si Tambaloslos Romualdez dahil alam naman natin na walang boboto sa kanya. Inuuto niya yung mga tao, hindi niya alam, inuuto rin siya. Kasi binibigyan niya sila ng mga ayuda at ito namang mga tao tinatanggap. Syempre tanggapin nyo yan kasi pera nyo yan, di ba? Tatanggapin ng mga tao yung ayuda niya, tapos hindi naman siya iboboto. So ganun lang yan, utakan lang yan. So akala niya na uutakan niya yung mga tao sa pamamagitan ng pagbili ng boto nila. Hindi niya alam, inuutakan din siya ng mga tao. I'm pretty sure of that. Because they know, they see it. They see it kung anong klaseng pagkatao meron niyang si Tambaloslos na yan. So, yun nga. So, technically, habang ginagawa nila yung ilahat na natin kasama na lahat ng mga tuwadkom dyan, ng panggigipit nila kay VP Sara, is binibigyan tayo ng more clearer vision na ito na yung huling termino ng bangag admin kasama yung pinsang magnanakaw. Di umano. Lalagyan pa ba talaga natin ng di umano yan? So, nagiging mas matalino ang mga tao na makita na hindi na uli at kahit kailan hindi na uli paupuin ang mga Marcos. So, kung merong plano itong anak nilang isang bangag din na si Sandro Marcos, kung may plano yang tumakbo in the future, wala na siyang pag-asa. Kasi yung tatay niya na mismo ang nag-expose na siya na ang huling Marcos na uupo dyan sa Pilipinas sa posisyon ng pagka-presidente. And mas lalong lumilinaw sa atin na isang araw Duterte uli ang uupo sa posisyon ng pagka-presidente. At maaaring pwede pang maging Duterte sa pagka-presidente at vice-presidente. Maaari yan, it could be. At kung hindi man, nasa kaalyado ng mga Dutertes ang magiging kasama ni VP Sara. So, mas nagiging malinaw. Mas matalino ang mga tao sa mga nangyayari na, so ganun pala. Kasi di ba ang position naman sa politics is, it's not forever, it's temporary. So ipagpalagay na natin itong si Bangag is sobrang kapit to ko sa kanyang posisyon at antayin niya yung 2028. Ipagpalagay natin na ganyan na mangyayari. Okay, sige. Pero kung sakali man na hindi na mangyari yun, alam na natin na si VP Sara ang uupo dyan, right? At yung impeachment na yan, hindi naman yan magtatagumpay kasi wala namang sustansya. Walang substance yung yung reason nila kung bakit nila impeach. Actually, katawa-tawa nga kasi may nakalagay pang brat. Hindi ko alam na kapag impeachable, ayun palang pagiging brat ay impeachable. So, may bago ngayong panakot ang magulang sa mga batang brat. Sasabi nila, pag brat ka, wag kang brat, I'm gonna impeach you. You want? So, gano'n na mangyayari. So, actually, this is actually an eye-opener sa mga taong wala talagang kaalam-alam sa
nangyayari sa Pilipinas, maaring nasa mga liblib na lugar or ano, na kapag napagkukwentuhan sa mga bahay nila, makikita nila na, ay, ganito pala yun. Ito na yung huling pag-upo ng mga Marcos dahil hindi napapayagan ng taong bayan. Dahil ayaw na nilang maranasan kung ano yung nararanasan ngayon. Kasi tinan mo, lahat ng ipinangako ni Bangag, wala siyang natupad. Wala siyang natupad. At maliban sa wala siyang natupad, naging worse pa yung bansa. Hindi na nga niya natupad, naging worse pa. So yun, isang nagpamulat yun sa taong bayan. Kaya okay lang yung ginagawa nila kay VP Sara. Actually, isang an eye-opener to everyone na hindi na nila paupuin ang mga Marcos. And pansinin nyo, diba, yung mga Dilawans noon, galit na galit sila sa mga Marcoses. Pero ngayon, kaalyado nila. Kasi nga, parang pinagsasabay nilang pataobin ang mga Dutertes. But actually, hindi naman Dutertes ang pinapataob ng mga siraulong to kundi yung taong bayan. Kasi ang nagluklok sa mga Dutertes is taong bayan So technically, every time you do something bad to the Dutertes, you are actually doing bad things to the whole nation. Hindi lang sa mga Dutertes, kasi ang naapektado sa kasamaan nyo ay mga Pilipino. Kasi kahit naman i-impeach nyo si VP Sara, mahirap pa rin ang Pilipinas. At pag ginawa nyo yun, ang aaray yung mga taong bayan. So, binibigyan nyo lang ng more na kaalyado ang mga Dutertes by doing that. And hindi papayag ang mga sangkatauhang mga Kapilipinuhan na may matinong isip at sawa na sa mga corrupt at mga masasamang tao sa bayan, di ba? So, yan ang magiging kakampi ni VP Sara at ng mga Dutertes. At syempre, kakampi nila ang katotohanan dahil kahit kailan naman hindi nagtatagumpay ang masama sa kasamaan. Hindi nagtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. So, sa umpisa lang kayo makakausad sa mga kalokohan nyo, pero alam at alam nyo na ang kabutihan pa rin ang mananalo sa bandang dulo. And actually, I'm seeing a better Philippines in the future because of what's happening right now. Kasi pinapakita nyo sa taong bayan kung sino yung mga taong hindi na dapat iluklok dyan. Alalahanin nyo, ang nagluklok sa inyo dyan, mga taong bayan. And ang mga taong bayan ay matatalino na din ngayon yan. So, kahit binibigyan nyo, paambunan nyo sila ng ayuda, bakit nakatingin ba kayo pag boboto na sila? Hindi naman, diba? Hindi naman kayo nakatingin. So, utakan lang yan. Uutakan kayo ng taong bayan. Anyways, pera naman nila yan, diba? So, tanggapin lang nila yung binabato nyong mga ayuda. Kaya, technically, this is a good sign na etong mga bangag ay in-expose nila yung kanilang naging reason why they actually run again for the position para ganyanin ang mga Pilipino. At ang mga Pilipino ay matatalino na, mga maisog at palaban ang mga Pilipino. Hindi sila papayag na forever na may maggaganyan sa kanila. Kasi alam na alam nyo yan, matiisin ang mga Pilipino, pero pag napuno yan, wag ka. Magtago ka na sa lelong mong panot. Ganon. Kaya, this is a good sign na I am seeing a better Philippines in the future after ng mga unos na to. Kasi temporary lang itong mga unos na to Meron at merong katapusan itong ganitong mga panggigipit at lahat-lahat na. Matatapos din, at pag natapos na, magkakaroon ng better Philippines because of the better people na nag-aantay at nag-aabang na iluluklok ng taong bayan. Yan lang ang alam ko. Anyways, I am pretty sure that's gonna happen. So, I'm not actually sad about sa impeachment na yan. Actually, yan nga ang nag-reveal ng totoong, kahit nakikita na natin noon pa, pero ito yung pinaka-maximum, pinaka-big reason why people are gonna be, like, kumbaga sa comatose, biglang nagising yung nakokomatos na utak ng isang Pilipino. At may isip niya na, wait lang, mas importante ang bayan ko, mas importante ang mga anak ko in the next generation. I have to fight for this country.
So, hindi lahat nabibili. Kung meron mang mga nabibili dyan, I'm pretty sure, babaligtad din yan kapag kaiba na yung namumuno. At kapag bumaligtad yung mga yan, syempre, hindi na rin sila makakaupo sa gobyerno. So, yun lang nakikita ko. Anyways, guys, please like, subscribe, and comment. Bye!